and welcome back to another vlog. Nakaalis na pala si Sumit, nag-breakfast kami. So nga lang kanina kasi hindi muna ako nag-vlog kasi tinawagan ulit namin yung mama ni Sumit. Naiiyak-iyak pa rin siya kasi nga sa sitwasyon ni Queenie. Actually kanina umiiyak din ako kasi naawa ko kay Queenie. Ano na siya, tawag dito? 2 araw na magkasunod siyang nagsi-seizure. In total, 8 times na siyang nag-seizure. Kawawa naman, pero kahit ganun kagabi nang tinawagan namin sila. After niya nag-seizure, no, diretso siya sa kusina. Nung nakita niyang pumunta yung papa ni Sumit sa kusina, nanghihingi ng pagkain. Pagkain pa rin talaga gusto niya. Lang kawawa lang kasi wala kaming magagawa Hindi na siya pwedeng, dito operahan, malaki na kasi yung tumor daw. So, antayin na lang daw siyang mawala, sabi ng doktor. Nung vet na nag-check sa kanya. So guys, 10 weeks na tayo. 10 weeks and 1 day. Hindi na naman ako nakatulog. Nagising ako ng alas 3 na madaling araw. Dinadantayan ako ni Sumit. Hindi ako makahinga Linis day ko sana bukas. Kaso nga lang hindi ako nakapaglinis ng weekend. 2 beses lang ako naglilinis ng bahay. Yung linis na linis talaga ha. So, 2 beses lang sa isang linggo kasi nga kami lang naman ni Sumit ang nasa bahay. Hindi naman siya rin nadudumihan. Ngayon na lang ako maglilinis instead of bukas. Kasi bukas ay ultrasound ko and mag-isa lang ako. Hindi ako masasamahan ni Sumit. Tapusin ko muna mga gawain ng bahay. Ito yung mga hugasin. Galing pa yun sa kahapon. Katapos ko lang naglinis, guys. And ayan, malinis na naman ang ating apartment. Wala na naman tayong mga kalat-kalat. Ito, kailangan ko pa siyang punasan. Pero mamaya na lang yan. Tsaka ditong area na to. Yun na lang. So, nakapagluto na din ako. Ang ulam namin today is pritong talong. Ito, gagawin ko siyang tortang talong. Tapos, yung kalahati niya, ito, prinito lang yan na lalagyan ng alamang. So, magigisa lang ako ng alamang mamaya. Ito yung talong na nabili namin dun sa Walmart. Sobrang haba niya kasi. Kaya hinati ko sa gitna. Kukontinue ko lang yan. Tapusin ko lang yung niluluto ko. Hindi ko alam kung magluluto na rin ako ng para sa kinabukasan. Bukas naman ang lulutuin is pansit. Kala ko may birthday yan. Pansit ang ulam bukas. Hindi ko alam kung lulutuin ko bang bukas na lang. Kasi gusto ko kapag nagluto, isahan na lang siya Yung good for at least 4 days sana. Para hindi yung naubos yung oras kaluluto. Parang medyo natatakot ako sa pregnancy ko, guys. Kasi ita-transfer na ako sa hospital, hindi sa OB-GYN. Tingnan niyo, nakaupo lang ako. Hinihinga na naman ako. Nagsasalita lang ako So yun, hindi ko alam kung... Kasi pag nakausap ko si Sumit, sabi niya ganyan sa akin. Everything is okay. It's just that yung location nga lang complicated yung location ni baby. Sabi niya, pero okay naman yung pregnancy mo Yung healthy, ganyan-ganyan. Pero based dun sa tawag dito, treatment plan ng doktor, ita-transfer ka sa emergency care team kasi mas sila, tawag dito, mga specialist sila sa mga ganitong bagay. So, may possibility na may mangyaring masama. Ayun, dun sa report ko, based sa report ko nga, prone pa rin ako. High risk ako sa hemorrhage. Pero based dun sa kanilang report from the last ultrasound, to compare itong last week, mas kumapal na yung lining kung saan nag-attach si baby. Kasi parang yata yun last week, nasa 3.7 mm lang yung thickness ng lining. Ngayon, mineasure ng doktor. Pero kasi, minsan nagdadalawang isip din ako sa doktor ko. May trust issue ako sa doktor ko Nakalagay na ngayon is 4.5 yata mm ang thinnest. Pinaka-thinnest na yung kapal ng aking uterine lining. Pero pag sinearch mo siya sa Google, ay nako, 4.7 is still bad. Sinearch ni Sumit kahapon sa Google. So, habang nagbabasa siya, nakikibasa din ako sa gilid, sinisilip ko rin siyang ganyan. Kasi, yung resulta ni Google, hindi maganda. Pero tahimik lang ako. Hindi rin siya sasalita
habang binabasa niya. Siguro ayaw niya sabihin sa akin, pero binabasa ko rin naman para hindi na kami mag-worry. Ay, so tingnan natin. Talagang itong pregnancy na to guys, from the start, sobrang hirap. Umpisa pa lang, hirap na kaming bumuo. Kaya kami nag-opt sa IVF. Tapos yung, actually IVF treatment, hindi siya madali eh. Kasi yung injection sobrang sakit. Tapos kailangan, nakaka-stress yung yung, tawag dito, time sensitive kasi siya. So may time to time ka lang na kailangan mag-inject. Ayun, nakaka-stress siya. Tapos ang daming side effects ng gamot. Mararamdaman mo yung mga hormones. Nagbabagong hormones sa katawan mo, yung ganyan. Tapos nga, nagka-problema pa ako sa doktor ko. Ang daming mga information na hindi niya sinishare sa akin. Tapos merong mga ilang pagkakamali. So, talagang hindi maganda yan. Hindi madali yung buong process ng pregnancy. Tapos, first ultrasound ko, nagkaroon ako ng anxiety, hindi ako makatulog. Kasi nga, sobrang baba ng heart rate ni baby. After nun, dinugo ako. So, takbo sa, emergency. Habang nasa emergency ako, guys, ang hirap. Nanginginig ako. Tapos sabi ko, ay, wala na to. Akala ko talaga, nung habang dinudugo ako. Kasi dinugo ako ng 3:00, di ba? Tapos mga bandang, nung nakapasok na kami sa kwarto, in-examine ako ng nurse. Pinisapisa niya yung, ganun niya yung tiyan ko. Tapos, 1 minute lang, mga 1 minute lang or 2 minutes after niya lumabas ng kwarto, dinugo na naman ako. Pagtingin ko, ang dami, tapos bright red. First time ko makakita. Kasi nung nasa work ako, ganito lang, bright red siya pero ganito lang. Pero grabe rin yung kaba ko. Umiyak ako dun. Umiyak ako dun sa work. Nagpapanik ako. Tapos yung mga katrabaho ko, okay ka lang? Tawag mo na, saan na yung asawa mo? Takbo na kayo sa emergency. Ganyan yung dalawa kong katrabaho dun. So yun. Pero ang good thing is guys, nung pagkarating namin sa emergency, huminto naman yung bleeding ko the whole time na nasa waiting area ako. Diba? Para mga 5 hours ata kami sa waiting area sa emergency. Yung time na yun, hindi naman ako dinugo. Nung pagkapasok ko sa kwarto, doon ulit ako dinugo. Tapos grabe na yung nginig ng katawan ko. Kasi, bago ko duguin, parang 3 araw akong feverish. Yung pakiramdam ko is parang akong lalagnatin. Sinasabi ko kay Sumit, parang lalagnatin. Ganyan. Pero, pinawalang bahala lang namin siya. Hindi namin pinansin kasi kala ko parang morning sickness lang siya. Tapos sabi ni Sumit, gaganyanin niya ako. Okay ka naman eh, wala ka naman lagnat eh, pares lang tayo. Ganyan siya, so pasok pa rin ako sa work. Actually guys, yung pain tolerance ko din is very high siya. Hindi ko talaga alam kung kailan ako dapat mag-worry. So parang, okay lang to. Ganon. Hindi ko alam kung kailan na dapat na yung pag naramdaman ko yung pain is sobra na siya, na hindi na siya normal. Hindi ko alam. Hindi naman sa sobra-sobra na wala na akong maramdaman ha. Pero, hindi ko ma-explain. Basta, ako. Kaya kong indain yung sakit. Ganon. So, habang nasa emergency, yung nasa kwarto na ako, grabe yung nginig ko. Kinakalma ako ni Sumi. Sabi niya, kumalma ka. Kasi hindi ako makalma. Tapos, yun pala, habang nasa emergency room ako, nanginginig, iiyak ako ng iyak. Nag-chat na pala siya sa family niya kasi siguro kinakabahan din siya na hindi niya alam kung ano nangyayari sa akin. In-update niya yung family niya na, parang nag-ano na siya, nag-miscarriage siya. Ganyan. Tapos grabe yung iyak ko. Di ba nang dinugo nga ulit ako. Grabe na naman yung waiting time, 1 hour para sa doktor. Sabi ko, ay wala na to. Para tinanggap ko na lang sa sarili ko na wala na to. Ganun na lang. Grabe rin pala emergency dito, no? Sa, Vancouver, Canada. Pero, syempre, depende yan. Pinaprioritize nila kung sino ang mas malala ang case. So, siguro nung kinuha rin kasi nila yung aking blood pressure, sinatanong nila ako, dinudugo ka pa ba? Sabi ko, hindi na, minto. So, siguro binasi nila dun na hindi naman siya, ganun kalala emergency.
So, yun pa lang naman yung mga challenges. Tingnan natin. Meron pa tayong, kailan pa ba? 6.5. Tama ba? Oo, 6.5 months pa tayo. Tingnan natin kung ano mga challenges ang ibibigay sa atin ni baby. Pero sobrang natuwa talaga ako guys sa last ultrasound ko, tapos nagwi-wiggle-wiggle daw si baby. Tapos, eto na siya guys. Based to sa app na ginagamit ko, sobrang laki ng improvement. Mukha na talaga siyang bata. Eto na siya guys. So, kita niyo, oh. Meron na siyang thighs and legs. Kasi nung nakaraan, maiksi lang yung paa niya. Ganito lang siya. Ganyan lang, oh. Kita niyo yung paa. Ngayon, may puwet na. Wala ng buntot. Tapos, ayan, nakita niyo na yung may paa na siya at may legs. Tapos, hiwa-hiwalay na yung mga daliri ng kamay at paa. Yung ilong, mata, tsaka bibig. Ayan, kita na. Tsaka yung tenga. Sabi ni Sumit sa akin kahapon, ano to? Wings? Lilipad ba to? Yung sabi ko, wings ba yarn? Sabi niya. Okay guys, tapusin ko lang yung akin niluluto. Gawa tayo ng smoothies guys. Blend ko lang siya para magkaroon ng space. Gusto ko sana lagyan ng banana pero wala ng space. No ba yarn? Strawberry lang to. Pwede ba lagyan ng banana? Kakasya pa ba? Parang hindi na. Kasi masarap pag may banana. Natural, siya, sweetener. Asim. Pero hindi na siya ganun ka-asim. Kagaya nung bago namin kabibili pa lang yung strawberry. Actually, paluma na siya. Lagyan natin saging. Okay. Ito yung aking merienda habang hinihintay si Sumi para hindi magutom. Dito kami sa park malapit sa bahay. Nice. Hindi na kami lumayo. I think we are sitting here for the first time ever. Yeah. Right? Ayan, mga residential Nice. apartments.
the kids playing here. Ayan, merong swing. Nag-swing ako dyan Let's do kanina. the zoom. Let's see. It. Oh my god. This one is so good. May mga naglalaro dyan Oh my god. ng soccer. Tapos kanina may aso dito. Where's the doggy? Gone. Sitting beside you. Ah, this one. You said what? What is it? Akala ko may aso dito. Tingin ako dito. Ah, this is the doggy. Okay. Ganda Why you rito. don't want sun? Because I told you I'm gonna become darker. You're gonna see The best thing me turning so dark. I missed it so much. The sun. Yep. Naku, ang itim nito pag summer. Let's go there. Kabibilad niya sa araw. Where? Do what? Huh? I need to see it. That side and then we go home. Where's the ball? Oh, there. Oh, is that Queen? Oh yeah. Is it? Is it? So. No. Nah.